Alright, mga amazing. Welcome to our PBA Moro Club No Filter Basketball Topic 101. It's been a while, no? Yeah. Welcome back, Mr. Lamberto from the United States. Welcome back, mga balakubak. So, again, nandito tayo ngayon para talakayin kung ano ba yung nangyayari sa basketball world ng Pilipinas. At again, Maya na. lahat ng sabihin ng isang J.J. Halterbrand make sense. Siya expert yun. Kami ni Gax, minsan lang may sense. Ikaw palagi. Okay? So, first topic for today. Gabe Norwood. Okay? Gabe Norwood, i-retire yung jersey niya. Ulit, imagine mo, ni-retire na siya, pumunta kami. Pumunta ako, nandun sila, Coach Yeng. Ni-retire na yung jersey niya. Tapos, i-retire siya ulit. Ng Rain or Shine. Ng Rain or Shine. And then, may sinabi si Coach Yeng, basahin mo. Nung first time, sino nag-retire ng jersey niya? PBA. Parang gano'n. Rain or Shine. Rain or Shine pa rin eh, pero andun sila commissioner, andun sila Boss Al, andun lahat ng mga governors. Talagang grabe yung naging career ng isang Gabe Norwood. So, may sinabi si Coach Yeng, pakibasa. Gax. Okay, sabi ni Coach Yeng, ang history ng Rain or Shine ay Norwood era. Parang yan yung kwento ng Rain or Shine ngayon eh. Yun, sabi ni Coach Yeng about kay Gabe Norwood. So, meaning, ano yung sabihin? Parang ang understanding din ko dito. Gax, sarado mo yung pinto. Parang ang understanding ko dito, parang sinasabi ni Coach Yeng, pag sinabi mong Rain or Shine, ngayong era na to, it's all about Gabe Norwood. Tama ba? Ganun din yung pagkakaintindi mo. Yeah. So, grabe yung love and support ng isang team kay Gabe Norwood. Kasi siguro dahil isa lang team na puntahan ni Gabe Norwood, Rain or Shine. Ang loyalty niya is, ano lang, talagang Rain or Shine lang, hindi siya nagpa-trade. Alam mo yun, siguro naman may mga offer sa kanya last time, no? Yung mga nasa Rain or Shine pa siya, sa tingin mo, may offer sa kanya na ibang team? I'm sure kasi, syempre si Gabe Norwood, ano yan eh, close friend kina Sol Mercado, kina Chris Ross. Alam niya yung mga, mga SMC, right? Alam niya na, all the way kasi, I think for me, dahil independent team si Rain or Shine, mas na-appreciate niya yung mga player na nag-stay. Kasi, hindi naman natin pwedeng sabihin na kapag nasa independent ka, gusto mo lumipat sa Ginebra, gusto mo lumipat sa San Miguel, sa Pure Foods, Talk and Text. Parang ganun yung naging, ngayon eh, naging norms. Tama ba? Parang yun yung norms ngayon, na pag nasa independent ka, gusto mong pumunta sa mga malalakas agad na team. Which is normal as a basketball player. Tama ba, Jay? Yeah, normal yun. Pero malakas naman yung Rain or Shine. Hindi naman yung Well, Rain or Shine. Rain or Shine is the only independent team, pinakahuling independent team na nag-champion. 2016. Last na yun, wala nang independent team na nag-champion sa Rain or Shine lang. Tsaka feeling ko, the reason why Gabe Norwood is being retired, not only because he was a great basketball player, but because he was, yung character niya. He was a good teammate, good person on and off the court. I don't think I've ever heard anyone say anything bad about Gabe Norwood. Walang masamang tinapay. Yeah. Kumbaga sa Tagalog. Yep, naging teammate ko siya sa national team. I think nung time namin, that was his first stint sa national team before siya naglaro sa PBA. So, yung story dyan, I think when he first came to the national team, yung ginawa ni Coach Chot, pina-one-on-one kami ni Gabe tsaka ni Mark Tagiwa. One-on-one. Tatlo kayo? Oo, one-on-one. Gusto makita ng Coach Chot yung paano siya gumalaw. Kinain mo. Hindi, si Gabe eh. Maganda yung mahaba siya. He's 6'4", 6'5"? 6'6". 6'6", moves like a guard, haba ng mga kamay, mabilis din. So, and he was young, diba? And he was coming off, I think, a tryout from Utah Jazz at that time.
So, very athletic. But yeah, I have nothing but good things to say about Gabe. And very well-deserved yung dalawang jersey retirement niya. Okay, so Gax, sa jersey retirement and appreciation kay Gabe Norwood. Of course, hindi natin pwedeng tanggalin yung kumakalat na mga questions na mga ka-amazing natin all over the world. Sino sa palagay nyo ang player na may karapatan i-retire din? Parang pwede mo ring sabihin na naging era ni ganito na player na to. Of course, JJ Helterman and Mark Caguioa, there's no question, i-retire to ng Ginebra. Walang kakaba-kaba. So, i-set aside mo si JJ saka si Caguioa. Sino sa palagay mo ang kailangan may retirement din after retirement niya? Na jersey retirement. Sino sa palagay mo? Hindi, para sa akin talaga, wala na akong ibang maisip kundi James Yap. Hindi naman lang ako, kahit lahat naman ng players, lahat ng fans, alam mo yun, gusto kong i-retire yung jersey ni James Yap sa Pure Foods. Diba? That's the first name that comes Siya to yung mind. Ano? That's the first name that comes to mind pag sinabi Diba? ng jersey retirement. Kasi si JJ si JJ naman kasi saka si Caguioa, hinihintay lang din nila. Gusto nila kasi sabay. There's no doubt. Oo, diba? Hindi na, wala na kakaba-kaba yun. Sabay silang mag-retire ng jersey. So, is James Yap is parang wala talagang, alam mo yun, walang... Pure Foods. Oo, sa Pure Foods. Kasi hindi mo rin Kasi doon mo siya talaga galing eh. hindi mo rin talaga maalis sa mga taong bayan sa buong Pilipinas. Yung question, alam mo kung bakit? Of course, we love Mark Pinglis, we love PJ Simon there. O lahat, silang dalawa na-retired na eh. Ni-retire silang dalawa. Ang main player that time kung tatlo sila is si James Yap. Yun ang hindi Silang natin dalawa alam. yung backup. So kung ni-retire mo yung backup, tapos yung main man hindi mo ni-retire, papasok yung question. That time, Wait, question. Si Kirby ba na-retire jersey? Hindi pa din. Main man din yun, di ba? It's So technically, ang main Sino? man si Kirby, Kirby oh. saka si James Yap. Yung backup, may si Pinglis. si Kirby. Oo. Kasama din siya doon. Tingnan mo kung paano mag-appreciate yung ibang teams, ha? I have nothing against Ginebra, I have nothing against Pure Foods, I have nothing against San Miguel. I love my team. I love SMC ako all the way. 3 teams na puntahan ko. But nakita mo yung appreciation ng Token Tex. Harvey Carey, role player, ni-retire. Dahil na-appreciate nila yung work ethics. Last time si ano? Do you agree with me na role player si ano? Yeah, pero well-deserved din yung kay Exactly. Pero role player yun. Ni-retire yung jersey ng Token Tex. Last time si Ronaldel, kaka-retire na ng Token Tech. Ranidel de Ocampo, di ba? Siya. Si Ranidel de Ocampo nga, wala pa sa top 50. Oo nga no? Si Kirby nasa top 50, si James Yap nasa top 50. Oh, saka top 40 nga sila eh. Diba? Diba? Sila yung unang So sa hopefully, top 40. we're requesting sa Pure Foods, let's do it. Nakasupport yung buong PBA Mono Club. Pag ni-retire yung jersey ng James Yap, pupunta tayo to support, right? Because he's our member, di ba? Okay? Iba yun, James Yap yun eh. Okay. So lipat tayo ngayon sa MPBL. MPB. Oy, maganda yung mga teams ngayon, boy. Nagulat ako, alam mo kung saan ako nagulat? Oh. Merong sequence, yung bata ko from Lasal, Mike Phillips, inoperan. Bata yun? Bata ko yun, boy. God did yun. Grabe yung, doon ako nabilib kay Mike Phillips, aside from playing basketball, yung faith niya kay God. So, That's when I became a fan during his finals MVP speech ba yun? yeah. That's when I became a fan actually. Napanood mo yung testament niya? Yeah. Okay. So, inoperan siya ng San Juan Knights. 850,000. I don't know kung totoo, but andito kasi yan, nababasa namin. So, lumalabas sa Basketball World social media platform natin. 850K. Okay? So, ang lakas ng San Juan Knights ngayon. Alam kung bakit? Andiyan pa sila Patrick Smith. Sino pa ba? Yung nasa UP? Gax? Sino yung mga nasa UP? Apat na players yun, pero well, di ko umpisa din mga... So,
iniisip ko Apat na eh. players na sa UP. Iniisip ko ang computation ng isang MPBL team, imagine mo 850. Malamang mababa ang 400 sa mga UP each. Mababa yun, 300, 400, baka, possible. I don't know, nag-assume lang ako. Tataas na ano sa MPBL to MPBL, ah. Nung PBL days ko, Gax, magkano salary mo nung PBL days? PBL, first salary ko is 25, then umangat hanggang 50. Pero ano ko na yun, yung pinakataas ko na yun. Ako 30, tapos umabot din ako ng 50. PBL yun yung dating MPBL, ang PBL, di ba? So, makikita natin kung gaano ka-intense ngayon yung competition sa MPBL. Of course, hindi nagpatalo yung Abra, Gax. Imagine mo sa Abra naman, kinuha si Kagulangan sa si Figueroa, nagaling sa Korea. Wala naman sila kontrata doon. Baka mas pinili nila to, mas malaki ang Hindi, baka offer. pag after na contract nila doon, diretso na sa MPBL. Pwedeng ganun eh. So nakakabilib yung budget, parang pang PBA na yung datingan ng mga may mga teams na sa MPBL na parang budget na ng PBA. Tama? That's good money, man. That's good for the players, of course. We want that. We want na magkaroon ng funding yung mga players. Oh, parang din sila malis. And the more na funding, the more competition it will be. Kasi, imagine mo si Mike Phillips, dapat yan. May offer yan sa Japan, Korea. Everyone wants a Mike Phillips in a specific team, di ba? Pinili niya si San Juan Knights dahil nag-offer. That's good for Philippine basketball. That's good for MPBL. Di ba? Ang ano kasi ngayon is walang drop sa PBA Ngayong year. ngayong year. So lahat ng... Bakit kaya? Bakit? Anong reason Hindi kaya? ko na natandaan eh. So lahat ng graduate ngayon ng UAP and NC, siyempre walang pupuntahan, MPBL talaga lahat, bagsak. Diba? Hindi ko rin alam kung anong reason. Punta ko na yun kung bakit walang drafting ngayon. Mga kamazing, baka may alam kayo, mag-comment kayo. Mababasa namin yung comment nyo. Can you answer bakit walang PBA draft ngayon? Pwede naman namin tawagan si Commissioner, but ayaw na natin istorbohin si Commissioner. But may reason yan, for sure, di ba? The same reason kung bakit wala ring slam dunk sa All-Star. Di ba? May mga reason lahat yan. But I'm sure si PBA, they're doing their best. Kaya i-support natin. Alright? Tapos sa PBA naman, top 4 ngayon, wala yung San Miguel at Tokentex. Ibig sabihin, top 4 ngayon sa PBA ay si Rain or Shine, Wala pa talo. si Phoenix, sino pa yun isa? Basta hindi super team. May tinatawag kasi sa PBA na super teams eh. So, yung top 5 ngayon o top 4, walang super team. So, that's good also, right? Hindi ko alam yun, ah. That's good. May balance. No, that's good because nakikita mo nag-i-improve yung mga ibang teams and that's what we've been asking for the Especially- owners to do. Is to Especially make it- yung mga yeah. independent teams. Yes. Diba? Pero yung ano dyan is can they maintain it hanggang Consistency. papunta sa playoffs? Yeah. So, So, we're cheering for, of course, we're cheering for everyone sa PBA dahil nga, that's good for the league. Hindi na natin alam ngayon kung sino yung mananalo. Before you, kasi... you know who's good for the league? What? Si Bol Bol. Yeah. Akala ko manonood tayo second round or playoffs. No? Hindi ba natin naglaban ng Ginebra sa kaan? Tokentex. Hindi pa ba? Hindi pa. So you wanna watch? Yeah, we can ask. That I want to watch. I think he's the only one I watch. Si Bol Bol lang. Oh, lahat tayo na excited. Iba rin talaga yung charisma ng isang ball eh. Legit Galing. NBA. Galing. Alright? Pero feeling ko wala pa sa condition yun. Pag na-condition niya, Well, of course, sa MPBL naman tayo, sino sa palagay mo ngayon yung magtatagpo Final Four? For you, Final Four. kakabali pa lang. Wala kang alam sa... Gax, may idea ka Final Four mo? Alin, PBL? MPBL. Ano? Abra pa rin naman number 1, Abra. Abra. Caloocan. Yes, pwede. Kiyan Bakaan. Yes, pwede. May point, Caloocan, San Juan, Quezon. Yes! Uy, ba't ko lang yan? Charot. Alam mo, malakas na yung Quezon nyo talaga eh. Malakas ko, mga bata rin yan eh. Ako, Binyan ako, Binyan. oh, yun nga. Apat yun sa'yo, ako hinahabol ko yung team Binyan natin. Launching.
Special. Kasi andyan, sabi niya, nandiyan pa rin si Pingris, di mo pwedeng set aside yan. Carlo Lastimosa. Roca Corba. KG. KG Canaleta. Okay? So, Boss Monching, good luck sa team Binyan. We're still rooting kasi diyan kami galing. We appreciate our team. So, baka pag one of these days, noon tayong game ng Binyan, right? Alright? So, that's it for the basketball world, mga ka-amazing. Kung may mga suggestion kayo, comment. Mag-comment lang kayo. Nababasa namin yung comment section. See you soon, Singapore. Yeah, so... meron tayo. Singapore, May 1 to 5. kailan yung Singapore? May 1 to 4. Yeah, mga ka-amazing, mag-start na po yung... May 1 to 5 nag-extension. Really? Nag-extend pa siya? Nabayad siya ng extension fee. Yeah, James Shop nag-extend. Di natin alam kung bakit at anong reason niya. Sa kanya na yon. Sa mga renovations daw. Dami ako pa ng issue. Of course, Singapore, mag-start na po yung international tour ng PBA Mono Club from Singapore. Next naman natin is Sunderland, Europe, UK, Sunderland, Dublin, London. London, Dublin. For the third time. Yeah. Tapos may Poland, Paris and Poland. Paris, Poland. Oh, and then Canada, 4 cities. Okay, so after naman natin sa Europe at UK, didiretso tayo sa Canada. Kailan yan? Canada eh. Cities. Ha? 4 cities. Hindi, kailan yung Canada? August, somewhere in August. August 19, So sa mga taga-Canada po, Balik ako ng Canada ulit. ang sure na Calgary and Edmonton. Calgary, Edmonton. Talking to Vancouver and Winnipeg. Okay, so sa Canada po, August. In talk. And then after po ng August, New Zealand. may New Zealand din po tayo. So sa mga taga New Zealand, Babalik. Shout out now. shout out sa the One Garage, saka yung Chipmunks of Mauricio Casado. Ha? Westgate Chipmunks. Westgate Chipmunks. New Zealand. New Zealand. Sabi ko pupunta sila doon. Okay. So ngayon mga ka-amazing, pagka gumagawa kami ng basketball related topic natin, bago tayo matapos, mag-share muna ng Bible verse yung JJ Helterbrand natin. So, can you say something inspirational na Bible verse for everyone? In our times of everything that's happening around the world, the war and all that stuff, for sure everyone has anxiety and natatakot, uncertainty. So the first verse that comes to mind is Deuteronomy 31:6. It states, "Do not be terrified or scared of them, for your Lord God is with you, and He will never leave you nor forsake you." So let's just hold on to God's word, continue to pray and trust, and si Lord na bahala sa atin what will happen. So, if God is for us, who would be against us, diba? So, stay amazing, guys. Alright. Thank you, Mr. JJ Helderbrand. Gax, may gusto ka bang batiin? Okay na yun? Okay na. The ones who wants to join our ABC, Amazing Basketball Camp, we're on our fourth session. Third session, and so far it's been an amazing. The open slots. Yeah, it's been an amazing experience. Not only for the kids, but for us coaches. It's our first time doing something like this, and it's very rewarding to see, to help and see these kids grow in the game of basketball and also in their character. And I like it. It's something I never thought I would do, but I think nasa dugo talaga natin ng basketball. Hindi talaga. Ma-amazing. Si JJ, pinersa namin to. Alam kasi namin kung ano yung capability niya as a basketball player na gusto nating i-share sa mga aspiring na nangangarap ng mga bata na maging basketball player din. Kaya ipinilit talaga namin si JJ na gawin namin tong basketball camp namin na Amazing Basketball Camp, ABC. So, this is our first module. There's gonna be second, third, fourth, fifth. So, sana bigyan nyo kami ng chance, turuan yung mga anak nyo, pamangkin nyo, kaibigan nyo. Just explore the words, mga amazing. Dahil we're ready. Yun pala yung feeling ng mga coaches, no, na the reason why they coach. Kasi when you see the kids improving, addicting din yun no? Yeah. You want to see the kids improve, you want to see them grow. Diba? Nag-enjoy, tama. So,
great experience not only for the kids but for us as well. So ABC Basketball Camp, you can message us on Instagram and also on Facebook. And may number ba? Yeah. Yung sa Facebook at Instagram. Lalagay na lang dito, ayan. Oh, ilalagay namin yung ano. Yan. So, thank you mga Amazing for watching. Shoutout sa ma'am ko, lagi nanonood ng PBA Moro Club, Team Amazing natin. Saka yung ano, alam mo yung mga waiter, mga nag-approach natin. Andito po kami ngayon sa Balisin Island. So, yung mga waiter dito, mga ka-amazing natin, lahat sila dito. Shout out pala sa Camp Amazing. You guys, if you wanna go out of town from Manila, that's not too far. You can visit Camp Amazing, a great place if you like outdoors. Pag mahilig kayo sa camping, sa mga adventure type vacations, please visit Camp Amazing. You can also find us on Instagram and on Facebook. And shout out also kay Jason Tev, HJC, Medallia Sporting Goods, Stig, also sa Full Print, Pocari Sweat, R Slides, Regonized, Molten, our partner in ABC Camp. Shout out to you guys. Thank you guys for all your help. And may nakalimutan mo. Shout out to Aces Solar. Aces Solar, how can we forget? Yes, Aces Solar, shout out to you guys. Thank you so much. And also sa mga future upcoming partners namin. If you want to be part of the PBA Moto Club team, please message us. And we'll see you guys soon. Alright. So mga gusto rin pala mga amazing mag-invite sa amin, international man o domestic, we are complete. We have basketball team na yung grupo natin. We can do basketball clinics now. Yeah. Pwede nyo rin kami padala sa mga lugar nyo, barangay. May ganun, may hawak kang mic. Nasa ilata. Sorry So, ready kami mga amazing. Ang na-realize ko rin, alam mo yung mga sinasabi ng mga pinupuntahan natin, yung mga players na nakakalaro natin, may nag-open up sa akin. Sobrang thankful siya kasi naging selection siya sa basketball na nakalaban natin. Yung isa doon nag-approach sa akin, sabi niya, Kuya Rico, Sir Rico, thank you kasi yung grupo nyo, nabigyan ako ng chance makalaban ng kagaya ng Helderbrand, James Yap. Alam mo yung mga iniidolo niya, nagkaroon siya ng chance makalaban kayo. So yun yung naibibigay natin na joy sa mga nakakalaban natin. Aside from mga nanonood Of course, sa mga international natin, sa mga domestic natin, sa mga lugar na pinupuntahan natin, yung all-star nila, nakakaroon sila ng chance ma-broadcast yung skills nila sa pamamagitan na makalaban ang isang Helderbrand, James Yap, Paul Artadi, Jerwin Gaco, Ryan Aranya, complete Yun yung mga napapanood nila dati ngayon, nakakalaban na nila. Alright? So, God bless po sa inyo. And stay amazing, everyone.